Bombaya. Yeah, 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 bombaya. Yeah, 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 bombaya. Yeah. Hello guys. So, sa videong ito is ipoproof ko sa inyo na hindi nyo na kailangang aralin masyado yung mga formulas dahil lahat ng bagay sa mundo ay nadadaan sa KVL rule natin. So, ang ibibigay ko dito sa video na to ay yung unang dalawang PowerPoints kasi hindi ko pa naaaral yung multiple BJT. So, start tayo doon sa pinakauna, yung pinaka-original na BJT na alam natin. Alam natin yan. Alam natin to, di ba? Idol natin tong BJT na to kasi ito yung pinakamadaling isolve. Kasi simple lang siya. Meron kang VB, meron kang base, may collector ka, may emitter ka. Emitter, butit hindi natin niisip ang emitter, di ba? So, ito, itong mga nasa side, lagi siyang mag-update kada transition natin ng video. Ito yung mga, kumbaga mga parts ng mga formulas na kailangan alam mo na or at least sa ulo mo na for that kind of circuit. So, ito this covers the first part ng PowerPoint. Kung itatanong nyo kung nasan yung iba, is panigurado, makikita niya siya sa KCL at KVL natin. So, move muna natin ito sa side. Then, i-bring up natin. So, paano nga ba mag-KVL? Ang KVL, madali lang yan. Wala lang kulay natin. Gawin natin kulay black. Basis kasi ako. So, ang pagka-KVL, guys, ano lang yan? Iikot mo lang. Literal, no shit. Ganyan lang yan. Then, ganyan lang siya talaga. Legit. Like, iikot mo lang siya ng iikot. Yan, ganyan lang. Ganyan lang yan. Hanggang dulo. Punong dulo, mula simula hanggang dulo nito. KCL, KVL tayo. Ang pag-KCL at KVL is done in two parts. First, yung una nating iniikutan is ang ating base. Then, ang second natin iniikutan usually is ang ating collector. Bawal kang makakita ng base at saka collector sa isang KVL. Kasi nga, hiwalay natin siyang sinosolve. Hiwalay ang solving natin for IC, iba yung solving natin for IB. So, let us try fucking solving. So, halimbawa dito, sa circuit na to, alam na naman natin yung mga given. Tapos ang beta, nandito ang beta. Ang beta 150. Lagay natin sa side. Beta 150. So, may beta tayong 150. Then, ito yung circuit natin. So, una natin muna kuhanin is yung IB. Since yun naman din nakalagay dito. IB muna kuhanin natin. Sige. So, sa pagkuha ng IB, ay sa base tayo iikot. Ngayon. So, ikutan natin ang base. Kapag inikutan ng base, ikot. Yan. Putang ina, circle eh. Okay, okay lang yan. So, ano meaning yan? Parang kung tandaan niyo yung mga klase ng bihasa, hindi kung saan yung positive at negative. So, let's start. So, halimbawa, itong dito tayo magsisimula, ba? So, ang kalalabasan nito, 5 volts. Positive 5 volts. So, 5 volts. Then, transition ka dito. Pag transition dito, lagi minus. R to. So, 10 kilo ohms. So, 10K na lang. Lagay natin. Then, di ba ang hinahanap natin sa formula ay IB? Eh, di ba VIR? VIR. May R na tayo. What is I? So, that is the mystery na ating isosolve. So, IB. IB muna yan. Tapos, syempre, umikot tayo sa ating transistor. So, ang transistor natin, kapag base ang kinukuha, is VBE. So, kapag VBE, base, panigurado, minus 0.7. And since babalik na naman siya, equal siya sa 0. Ganyan kuhanin ang IB. And dito sa side ko, meron tayong po tayo ng calculator. So, ang IB sa calculator, represent yan as X. And itong, hindi nyo na siya kailangang i-algebraic manipulation type sheet kasi zero perfect naman na exam. Ubus lang sa oras yan. I-ship solve nyo na. So, itong buong to, pwede nyo i-ship solve.
huwag nyo nang masyadong pagkaisip-isipin. Kasi pe-perfect naman din ni Sir yan kahit hindi kompletong solution mo. So, 5 volts minus 10,000 kilo ohms. Ang IB natin X, di ba? So, gawin natin siyang X. Then, i-minus natin siya sa transistor na 0.7, then equals mo sa 0. 0. Kapag sinip-solve nyo yan, ang kalalabasan niyan, ito. Hindi siya nai-English. So, assume nyo na lang, na-move nyo siya to 2 to the left para maging negative 6. So, 430 microamperes. Kung titignan natin yung solution dito, ang kalalabasan naman niya, 430 microamperes. Bakit ito? Shoot. Basta makikita dito, 430 microamperes yan. IB. 430, yan. 430 microamperes ang ating IB. Kita niyo naman yan, di ka? Tuwala sa inyo, kita niyo yan. So, diyan, from the 430 microamperes, syempre, dyan nyo na makukuha ang inyong IC. And syempre, yung IC is a default na yan na beta IB unless emitter ang kinukuha. Mamaya na yun. So, makukuha nyo na. Kapag nakuha nyo ng IB, may IC na kayo. May IE na kayo. Syempre, ito, kailangan nyo sauluhin. So, yun lang yung unfortunate part, pero kailangan nyo siyang sauluhin. So, may IE na kayo. May IC na kayo. Ang VBE, hindi out na to. Ang VBE, alam natin yan, 0.7. Dalawa na lang kukunin natin, which is the VCE and yung VCB. So, ang VCE, di ba sinabi ko sa inyo na kanina na dalawa ang kini-KVL natin usually dito sa mga gantong problems, which is yung base at saka yung collector. So, yes, tama hula nyo, ikutin natin to. Yan, ikutin nyo lang. So, tamad ako, kaya babalik ta rin ko. Bakit ko babalik ta rin ang ikot ko? Para laang positive yung kinalabasan ng 10 volts. So, makikits siya kapag pinakita ko. So, magsimula tayo. 10 volts. So, 10 volts. Dumali tayo sa 10. Minus nyo na. Dadali ka sa RC. Ang RC mo, 100. May IC ka ba? Meron. Kasi makakalculate nyo yan using beta IB. So, 64.5 MA. Then, ano yan? Minus VCE pala. So, since VCE ang hinahanap natin. Saan nanggagaling si VCE? Iikot ka dito. Transistor. Yan. VCE. Yan ang inyong VCE. Yan. Is equal to 0. And once again, meron kayong equation na pwede nyo i-shift solve na lang ulit sa calcul. Kasi tamad tayo, diga. Gusto natin matapos na natin yung exam. So, gawin natin siya. 10, 100, 64.5 times 10 raised to negative 3 kasi micro siya. Minus VCE natin, we represent as X, we equals to 0. Shift solve, 3.55. Tama ba? Tama. 3.55 to eh. O, sabi ko. And from there, syempre, makukuha nyo na si VCB from memorizing this formula, which is VCE over V minus VBE. And yun, doon siya makukuha. And that is how the original circuit, pinaka-unang-unang circuit na tinuro ni Sir, that's how it works. Ngayon, we move on to the other two. So, nandito na siya. Nasa tabi siya. Dito tayo mas malapit. Ito yung switch. Okay? Ang hinahanap sa switch is yung VCC. Ang rule lagi, kapag mga gantong circuits is 1, base first. Base muna. Wala na akong paki kung anong kukuhanin nyo. Mapa IB, IC, IE, wala nang pa. Basta base muna ang unang nyo kukuhanin. Then, saka nyo makukuha kung anong gusto ni collector. So, always solve for the base first. Unless, ibang circuit siya, na mamaya nyo pa naman yung malalaman. So, halimbawa, dito circuit na to. Sabi ko nga, una muna nating solve. IB. Ikutin natin ulit. Okay. So, mag-ikot tayo. So, mula dito, meron kang positive 5. Kasi dedireksyon mo dito, minus 22K
And syempre, tatandaan nyo lagi ha, V equals IR. Ang pagka-KVL, kailangan lahat yan voltage. Pero wala nga tayong IB since yun na missing. So, lalagay nyo lang dyan. Lalagay nyo muna dyan. Yan. Tapos, lulusot siya sa transistor. And kapag base ang ating kinukuha, ang lalabas dyan lagi ay VBE natin, which is always equal to 0.7. Then, pwede niyang equals to 0 and balik kayo sa inyong calculator. So, 5 minus 22,000 multiply to x, which is IB na muna natin, minus 0.7 is equal to 0. Shift solve. Ang kalalabasan niyan is 195 micro or 1.95 times 10 raised to 4. Pero lagi nyo yung English ha. So as you can see, ang kinalabasan natin sa CalQ at saka sa ating IB, 195, ito yung 195.45, which is match naman sa ating ano. Talaga hindi lang naka-English yung sa calculator to. So, meron ka ng IB. Balik na ulit sa paghahanap. Ang paghahanap ng IC, ganun lang din. Beta IB. Then, ang VRC, ito yung isa sa mga formula sa sasauluhin nyo. ICRC. So, VR. So, para saan ang VRC? Dito, sa part na to. Yan, diyan. Diyan yung manggagaling ating VRC. Kasi, di ba, maghahanap tayo ng ating nasabi ko na, nahanap na natin ng ating collector. Base pala. Nahanap natin sa base. Nahanap natin lahat ng values na need natin for base, which is ito and ito. Hanapin naman natin ay si collector. So, ikutin natin yan. Yan. Ang ikot niyan, ganito lang. Ba't kumanto ka? Ba't kumanto? Yan, ganyan lang. Yan. So, start tayo sa ikot. So, ito, since ang missing nga natin is VCC. So, VCC minus, anong RC natin? 1,000 or 1K na lang. Then, syempre, V is equal to IR. Meron ba tayong IC? Yes, meron tayong IC. So, 19.55 micro ampere. Then, bababa tayo sa transistor natin, which is here. Pupunta ka dyan. Ano makukuha mo diyan? Kapag collector, VCE. May value ba tayo ng VCE? Yes, 15 volts. So, ima-minus yun. 15 volts is equal to 0. And, just like that, meron ka ulit formula na pwedeng i-shift solve. So, ang VCC natin is missing. So, x lang yan. Minus 1,000. 19 times 19.55 times 10 times 10 raised to negative 3 kasi nga microampere minus 15 is equal to 0 equals 0. Shift solve 34.55 volts which is ito. Literal na kung ano missing, i-KVL mo lang tapos i-shift solve mo. Yun lang yun. So that's for switch. Amplifier pala. Ang last nating di-discuss is ang ating switch. So sa ating switch ay may mga rules yan. Kapag Vin is equal to 0, Vin to ha, hindi natin, Vin is equal to 0, VCE is equal to VCC. Then, when IC, yan ay VCC minus VCE over RC, then ang IB natin is IC over BBC. So, paano mo yan i-shift solve? So, ang gawin natin, ang una muna natin hanapin dito ay IC. Hindi tulad nung dati, dito, na parehong IB. Dito, ang kailangan nyo munang hanapin is IC. Okay? So, IC muna, IC. Shift ko, palitan ko ng mga kanta ko. Kapag IC ang hinahanap natin, edi, i-loop nyo lang. So, ang loop nyo, mula dito, hanapin ko na rin formulas, mga solution. Nawawala solution ko. Oh shit. Yata.
Yan. Nahanap ko na ating formulas. So, meron kang 10 volts na VCC. Tapos ang hinahanap nga natin ay VCE. So, bababa ka lang dito. Yung... Yan. Ganyan lang. So, try natin. 10 minus. Ang RC natin, 1K. Then, may value ba ang ating VCE? Since ang fina-follow pa din ng number 2 is yung question 1 na Vin is equal to 0, meaning yan, walang value ang ating VCE. So, ano meaning yan? Wala ding value ang ating wala din masyadong value yung ating IC ata. So, lagyan natin ng IC dito. Then, VCE pala ang ating 0. Kapag VCE, ang ine-neglect natin, so halimbawa, gumawa tayo ng re, ay di kay kapag nadaan sa collector, ang gagamitin natin na minus ay VCE sa transistor dito. O since neglect nga siya, i-minus 0 nyo lang is equal to 0. Then, meron naman tayong IC na isosolve. Then, yun na lang ating i-shift solve. So, 10 minus 1000 x is equal to 0. Shift solve, enter, 0.01. So, 0.01, 10 milli. So, yun ang IC nyo. Ang IC nyo, 10 milliampere. So, ganun lang guys. Ganun lang tayo. KCL, KVL lang tong buong video na to. Huwag kayo mag-alala masyado. Don't stress this shit out. Okay? So, after nyan is hahanapin natin ng IB. Yung IB is a formula na kailangan sa ulo nyo. So, ang IB, syempre, nandito yan, IC over beta, 10 milliamps over 200 since ito, nakalagay, beta 200. So, 50 micro. Micro naman siya. Microamps. So, ganun lang pagsosolving niya. Then, next natin isosolve ay ang ating ano isosolve pa natin? Number 3. So, what if naman RB? So, kapag RB, iikot ka lang ulit. So, iikutan mo lang to. Yan naman iikutan mo. So, try natin ikutan. So, ang may value ng ating Vin. Ang ating Vin ngayon, 5 volts. Ayun eh. Yan. Kasi ma-minus mo ngayon, wala kang value ng RB. Kasi yun nga hinahanap eh. Pero may value ka ng IB. Para mo nakuha, try. So, 50 micro. Then, ma-minus mo sa ating transistor. Anong value ng transistor? Base, VBE, 0.7, equals mo na sa 0. Balik ulit sa calcul. 5 minus x. Tas 50 times 10 raised to negative 6. Yan, gagawin. Minus 0. Minus 0.7 equals mo sa 0. Shift solve, bang 86,000 amperes, which is 86 kiloampere. And yon yung part 1, which is original biasing. So, pause nyo ng video, magpahinga kayong konti, then the next kong i-discuss is ang ating yung anim na types ng biases. Hello. So, first bias natin. So, anim tong biases. Actually, 7. Kasi dalawang types ng bias yung voltage divider na ituturo ko. So, yung first bias natin is ang ating fixed bias. So, dito, ito lang yung formula sa kailangan nyo soluhin for fixed bias. Then, the rest of this is very straightforward na. Kung nakikinig kayo dun sa akin pag-discussion ng first circuit, is ganun lang din yung application natin dito. Same. Lagay ko dito. Holy shit. Okay, rating ko muna. Para mapala kayo dito. Hanggang na muna. Yan. Balik ka dito. Yan. So, ang ating first bias is the fixed bias. So, dito, actually, pwede nyo siyang erect ng KVL. So, usually sa mga gantong formulas or sa mga ganito na
simple circuits, ang una natin hinahanap diyan, IB. After nyo makuha si IB, usually makukuha nyo sa IC. Kapag nyo nakuha sa IC, si IB at si IC, pero ngayon dumiretso sa paghahanap ng VCE ninyo. And kapag nahanap nyo ng VCE ninyo, pwede na itong gamitin, pwede na gamitin, pwede na itong gamitin. So, madali na siya. Yun yung point ko dito. Kapag nahanap nyo na yung IB at yung inyong VCE. So, paano nga ba nahahanap yun? Makulit kayo, hindi kayo nakikinig sa akin kanina. Ang paghahanap ng IB natin at VCE. So, ang una muna natin hahanapin ay base, then ang next ay connector. So, dito, in this kind of circuit, ang pag-ikot niya, halimbawa, ang gusto mo nang hanapin is yung ang ating base. So, magmumula ka lagi sa VCC. Always start from the VCC or kung whatever fucking voltage you have. So, kapag nag-start kayo doon, iikot nyo yan. So, since base muna yung hahanap natin, iikot nyo sa base. Pagka-ikot nyo sa base, ilalagay nyo sa side. Tapos, transistor, bumaba ka. Ganun lang. Then, kapag collector, opposite side lang naman yan. So, collector ka, then, transistor, yan. So, ganun lang tayo ng ganun for the next couple of circuits. Or, I guess, for the entire midterm, I guess. So, ganun lang lagi. Ganun lang lagi. So, hanapin natin IB. Since ang una natin hahanapin dito ay IB. So, IB at saka IC natin. So, very easy shit. Iikot nyo lang yan. Dito sa labas iikot. Hindi tayo magulo. Yan. So, start tayo. Positive 12. Ang VCC natin, ang voltage yung laging positive. The rest is negative. Pero kapag may nakita kayong voltage, positive yan. Especially mamaya sa common base, makikita nyo bakit. So, positive 12. Bumaba tayo sa RB. So, ang RB natin, 240K. Pero since V is equal to IR, is meron na tayong R, wala tayong C. So, ang current natin is IB. Yung na hinahanap di ba, kakulit? So, IB. IB lang muna. Tapos, i-minus nyo. So, i-diretso tayo sa transistor. Kapag base, VBE, so 0.7. Then, wala naman tayong tatamaan sa dulo. So, pwede itong equal sa 0. So, alright. Diba? Alright. Okay na. Pwede nyo siyang i-calculate, di ba? So, kapag i-calculate nyo yan, 12 minus 240,000. Tapos, ang IB natin ay X. So, X minus 0.7 is equal to 0. Keep solve. Bang. Ito yung 47.08 micro dapat yan. So, dito, natin. Or, select ko naman. So, as you can see, 47.08. Pareho lang naman ng kalalabasan kasi circuits. So, meron ka ng 47.08. Tapos, ang paghanap ng IC, multiply mo lang yan sa beta. Anong beta natin? 50. So, multiply that beta, 50. Kalalabasan lang yan. I-English mo. 2.35 times 10 raised to 3. That's just milli. And, yun. Meron ka ng IB at saka IC. So, next naman natin hanapin is ang ating VCE. Maghanap ng VCE. Madali na maghanap ng VCE, guys. So, razor ka na. So, sabi ko nga, kung ganito tayo kumuha sa IB, sa base, ganito naman tayo kumuha sa collector. So, gawin natin. So, i-ganito ko na din para may guide kayo. Okay, so start ulit tayo. 12 volts minus, may RC tayo, 2.2 kilo ohms. So, 2.2K. Do we have an IC? Yes. Kaka-calculate nga lang kanina So, 2.35. May milli appear naman. Then, okay na tayo dito. Then, iikot naman tayo. Transistor. Anong nasa transistor kapag collector? VCE. So, VCE. Wala. Yun nga missing Then, after nyan, wala naman tayong dadaanan dito. Ikot siya sa 0. Then, pwede na siyang i-calculate. So, try nyo dito sa inyo mga sarili-sariling calculate kasi sa tunay lang, wala akong tiwala sa aking sariling calculate. So, times 10 raised to negative 3, then minus x. Yan ay minus x. Then is equal to 0.
Ship solve. Bagar. 6.83 volts. Correct. Then, syempre, ang VBE natin, ito naman, itong last two is, dito yung manggagaling. So, mag-aaral na mabuti, aalamin siya. Pag hindi siya inalam, you're cooked. So, ang pagkuha ng VB, is the same as VBE, 0.7. Same concept for ito siya, then ito siya. Then, ang pagkuha for VBC is VB minus VC. So, ilagay na lang natin dito. VBC is equal to VB minus VC. So, mamaya lang yan. Then, itong result. Then, yun. Yun na yun. Yun na yun. Legit. Yun na yun. Tapos na. Huwag nyo nang isipin ng load line. Wala nang load line. Wala nang load line dapat sa exam. Okay? So, that is how you solve the first circuit sa second part ng PowerPoint. Papunta ka nga tablet. Then the next that we will solve is the emitter bias. Kumbaga, solve na natin yung bias, yung fixed bias sa may titik. So, makikita niyo siya. Hello again. Welcome to the second na circuit sa pangalawang PowerPoint, which is emitter bias, or as I would like to call it, fixed bias sa may titik. Bakit? Ito yung fixed bias lang. Nalagyan lang ng titi sa dulo yung ating meter. So, yun lang yun. So, yun lang pinaka-description niya. Sa formulas na kailangan nyo sa uluhin, unfortunately, hindi magkaparehong value yung IE at saka IC natin. So, iba pa siya. So, ang kailangan nang tandaan is kapag IE yung sinosolve is beta plus 1 IB. Kapag IC, beta IB lang. Yun lang muna ang kailangan nang tandaan for this circuit. Then, ito naman common sense naman to VIR lang yan. Then, next is we have VC and VB. So, originally, sa unang circuit, sa fixed bias, ano lang yan? Wala to. Wala yan. Nagka-emitter nga tayo. So, kailangan yan. So, these are the formulas na kailangan nyo sa uluhin for the emitter bias. Ang fixed bias may tite. So, we will get straight to the point and isosolve na natin yung circuit. We will solve for all of these. Maniwala kayo, we can solve all of this. Watch this shit. So, dinuro ko na naman kung paano maghanap ng base. Or at least current ng base. So, ikot nyo siya. Ikot nyo ulit siya. Transistor. Pero this time, hindi tayo titigil. Kasi, may meter nga ni. So, kailangan natin siya kasama sa solution. Okay, so let's start our solution. So, 20 volts. You have 20 volts. You minus it to 430,000 kilo ohms. Then, ang hinahanap natin ay IB. So, IB to ha. May IB dito yan. Takpan lang. So, IB minus dumaan tayo sa transistor. So, pag transistor na dilaanan, gago. Ay, kapag since base naman, 0.7. So, 0.7. Ngayon, may bagong minus. May bago tayong minus. Yan. Yan ang difference. Difference po tayo ng meter bias. So, this is your emitter. So, you have 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. So, 1K na lang. And IE. So, lagay ko muna ito IE. Bakit magtaka kayo? Ba't pala IE? Wala namang IE. Wala namang formula IE. Wala namang sa given ng IE. Kaya nga tayo meron na rin. Yan. I-replace nyo siya. Replace nyo itong IE. Gagawin nyo siyang times beta plus 1 IB. And from there, let's fucking solve. Equals to 0. Siyempre. So, let's start solving. So, we have 20 volts minus 430,000. IB, of course, IB is X. Yan. So, X lang yan. Then, minus 0.7 minus may meter tayo. So, 1,000 multiplied to beta plus 1. That's just 50 plus 1. Then, IB ulit. So, huwag kayo magkalala. Pwede naman dalawang X. Kaya naman ng mga kalikyo yung solve yan. Then, equals to 0. So, when you shift solve,
nakalalabasan. So, again, raised to 5. Hindi siya naka-English, sadly. Pero, same pa din siya ng answer. 40.1 micro. Which is, same lang naman. Nagkaiba nga lang sa decimal placement. So, that's how you solve for IB. So, tanggalin natin to. Yan. Yan. So, ang IB, you have IB. We have solved IB. That's okay na. Okay yung isipin mo. Ang IC, which is just the default formula, this formula right here, nagamit natin to. Nagamit natin to. And gagamitin natin to. So, beta times IB. So, yung sagot nyo dito, which is ito, multiply nyo lang sa beta nyo, 50. So, yun lang yun. Then, you can now start solving for your VCC. Yan. VCC. Tinuro ko na yan. So, ulit-ulit lang tayo. So, VCE, ang pag-solve lang yan, ganito. Nga lang, may nakalawit na emitter na kailangan mo i-consider sa iyong formula. So, may 20 volts tayo. Again, let's do this shit. Subtract it. Do we have IC to have to match our IRC? Yes, we have 2.01 milli. 2.01 milliampere. Yeah. Then, minus, baba na tayo. Ay, transistor. Kapag collector ng transistor, VCE tayo. Then, of course, the difference this time from fixed bias is may nakalawit nga na kailangan natin i-consider. So, 1K, do we have an IE? No, we still don't have an IE. Or, natin pa itong solve. So, same tayo ng formula. Yung pa din natin gagamitin. It's just the same shit. So, 50 plus 1. 51 na yan. Tas, IB ulit. Or, may value na tayo ng IB pala. Which is ito. For 40.1 micro. Is equal to 0. Although, yes, mahaba-haba yung formula. This can be all eliminated with Shipson. So, 20 minus 2,000, 2.01 times 10 raised to negative 3 minus VCE is X, is our X minus 1,000 times 51 times, ano sulat ko? 40.1 times 10 raised to negative 6 is equal to 0. 0. Ship solve equals, tama ba? Tama naman. 13.97. Although yes, very close to the decimal answer. Dahan-dahan lang kayo kapag ship solve method ang gagamitin niyo. So, I think makukuha natin to kung 50 lang ang ating gagamitin sa VCE. If not, then sumi. Okay. So, kayo nang bahala. It's just a couple of decimal placements, although it could be very dangerous. Kasi hindi natin unpredictable si sir. So, be careful na lang sa paggamit ng ating decimals and whatnot. And, yun. And so, we have VCE. We have VCE. Punta na. Hindi yun ang eraser eh. Eraser. May VCE ka na. So, since may VCE ka na, pwede mo nang isolve the rest of this. Yes, that. So, ang VC natin is ito. Mali ba kopya ko? VC. VCE plus VC. Okay. So, iba pa lang formula na ginamit ko. Hindi ko lang kung saan ko kinuha yan. Pero, as you can see,
very applicable, very applicable. So, ito yung VC, ito yung VB. So, una, ang sinod ko dito, kaya tumahimik ako is yung VC. Tinesting ko kung gagana siya. Which is, gumana siya. Fortunately, gumana. So, ito yung ating VCE. Ito yung VCE natin kinuha. Ito yun. 13.97 plus VE. Again, VE is equal to IERE, which is itong nasa baba. So, 1,000. Never naman natin sinolve yung IE. So, sinubstitute ko lang ulit ito. And, nung in-equals ko naman, 15.98, malapit na sa ating sagot. Nadali ko naman. Which is, again, be careful when using these kinds of things. Papuntang inari pala! Pala gago. Di ba? Oo nga, yun nga. So, yun. Then, sa paghanap ng VE nyo, is, honestly, you can use either of these. Sa example, ang ginamit ni Bolstad is ang ating ito. Ang ginawa lang niya, transpose nito para ang VE. Sa pagharap to ng VE ha, VE, letter ito. Para sa VE is VC minus VCC. Yan. Yan. VCE pala yun. VCE. So, VC minus VCE. Bang, bang, bang. Then, sa paghahanap ng F at saka G, so, ang VB nyo, dyan nyo na pwedeng sundin. Yung, ito. Ito. So, again, you have the VBE and you have the VE coming from this. So, ito siya. Then, lastly is yung VBC natin. Yung VBC, again, gagamitin nyo lang yung dati na sa emit, sa fixed bias, yung VB minus VC. And, itong kalabasan niya. And, surprisingly, that's all for the emitter bias. Next is we will discuss the voltage dividers rules, both exact and approximate analysis. Hello! So, welcome to the exact analysis ng voltage divider bias. So, first things to clarify before tayo mag-solve, itong R1, itong R2, ito, same pa din to, itong RC. Things to clarify lang before tayo mag-solve. Mahalaga yan. Kailangan clarify yun. So, na-clarify na natin siya. Let's start solving. Ito yung mga concepts na kailangan yung alamin or at least tandaan. And, yes, dito, pareho na ang IC at IE natin. Yan, pareho na siya. So, yun lang. Masaya na tayo. Dahil pareho na ang IC at IE. Iisa na lang gagamitin natin, which is beta times IB. I think. Ata, hindi ko sure. Lumit ko na din eh. Testing lang natin habang nagsosolve. So, first step is ito. Itong step 1, itong step 2, then itong step 3, then sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. So, step 1, RTH is R1, which is, hindi ko alam kung ano to, basta something R2. Meaning lang yung parallel. I think R1 is parallel to R2. So, paano yan i-solve? So, sabi ko nga itong R1 natin, itong R2. Yan. So, pag-solve yan, ganito. Pa-fraction tayo. So, 39 times 3.9. Yung una. Tapos ang pangalawa, 39 plus 3.9. Equals nyo. Yan. 3.55 kilo ohms. Tama ba? Tama. Napagdali natin. So, ganun lang maghanap ng RTH. Ngayon may RTH ka na, hanapin natin si ETH. ETH, ibang formula. So, R2 VCC. So, what is itong R2 natin? Ito, nasa baba. So, 3.9 times VCC. Anong VCC natin? 22. Then, R1 plus R2 lang. So, 39 plus 3. 2 volts. So, we have this and we have this. Saan natin yung gagamitin? Kung nagtataka kayo. Gagamitin natin siya sa paghahanap ng IB. Sa paghahanap ng IB, eliminate this.
This is now RTH. And what is RTH? 3.55 kilo. So, sa halip na ito, i-eliminate nyo na siya. Huwag nyo na siyang isipin. Limutin nyo na yan. The entire thing is now 3.55 kilos. Para kang nagsosolve ng base. Para siyang base natin. Then, this 22 volts, kalimutan nyo na din yan. We have ETH. ETH ang papalit natin. So, ang ETH natin, 2 volts. And that is how you solve for IB. Same concepts lang naman din for fixed. Same as fixed emitter biases. So, ganito pag fixed. Kapag ganito pag base, ganito tayo pag collector. So, let's start solving. So, iikot tayo dahil nakalalabasan natin itong emitter na to. Start solving. 2 volts. Dito tayo magsisimula sa VCC natin. Or ETH. Ayan, ETH. ETH. So, 2 volts minus, bababa tayo, 3.55 kilo ohms. Then, VIR. And since IB na missing natin, IB. Then, minus, sunod natin dadaanan itong transistor. Ang transistor natin, kapag base ay VBE, so isusubtract na siya sa 0.7. Then, ito ay 1.5 kilo ohms times IE. We don't have an IE, meaning yan, magbe-beta tayo. Beta plus 1. Sadly, hindi pala tutunay. Hindi ko lang na-realize. Ito ay beta plus 1 pa rin. Sorry guys. I think mamaya. Then, same pa din siya. Then, IC is equal to beta IB. Sorry guys. Ngayon lang guys. So, ito yung dapat multiply to IE. Since ito yung emitter natin eh. Pero wala nga tayong IE. Meaning yan, oh no, magsosolve tayo the old-fashioned way. So, beta plus 1. 100 plus 1. 101. Then, IB, which is, syempre, hahanapin pa natin. So, pwede na tayo mag-chip solve. So, lagay lang natin siya sa ating calcu. So, ito x. X7. 101x. Then is equals to 0. Chip solve. Same ba? Same! Like 8.38 micro. Yes. Then, you can use this concept to multiply again to 100. Equals lang yan sa 838. Raised to 6 kasi siya. Pero pwede naman siyang pabaliktad. So, 0.84 micro. Milliamperes. So, that is how you solve for the IB and IC. Para naman kung VCE. Ano pong gagamitin natin kung VCE? Will we consider RTH? Will we consider ETH? No. Sa collector or sa paghahanap ng VCE, we remove everything and we solve the circuit as is. Paano tayo mag-solve ng circuit? Ganun lang yung tayo magsasolve. Ganyan lang. Ano natin siya? 22 minus 10K. Do we have a value for IC? We do. 0.84 milliamps. Minus, transistor natin is VCE since nasa collector tayo. Then, 1,500. Then, do we have an IE? Still, we don't have an IE. So, we will use beta plus 1. So, 101 times no IB natin. 8.8. So, let's put it on the calculator. 2 minus 10,000.84 times 10 raised to negative 3 minus VCE is X. Then, 1,500. 101, which is just beta plus 1. Then, 8.38 times 10 raised to negative 6. Equals 0. So,
12.33 or dito 12.34. Although, curious ako if 100 ang ginamit natin instead of 101. Okay, mas close siya. 12.34. So, I think for VCE, it is much safer kung gagamitin natin to. So, again, maybe VCE. A learning experience habang, habang nasa video. So, yun. Again, use at your own risk kung anong decimal, kung ilang beta ang inyong ilalagay, kung magpa-plus 1 kayo hindi. Be careful na lang kayo. Next na i-discuss ko is yung approximate naman. Approximate analysis. Hi! Whew! The next circuit that we will discuss is for approximate analysis. Sa approximate analysis, ang tatandaan ninyo is mag-checking kayo. So, ang checking natin is beta RE is less than or equal to 10 times R2. So, lagi nyo siya unang gagawin. Kung nag-satisfy siya, approximate ang gagawin nyo. Kung hindi siya nag-satisfy, exact analysis ang gagawin nyo. In this circuit, same circuit na lang naman din siya. Nag-satisfy siya. Since nag-satisfy siya, gagamitin natin siya. So, ito yung mga formulas na kailangan nyo tandaan kung nasa kaliwa. It's the default formulas, syempre. Ang una muna natin gagawin, itong step 1 natin. Kuhanin muna natin ng VB. VB is equal to ETH. So, kung paano tayo kumuha ng ETH nung exact analysis, we will apply the same concepts to the approximate analysis. So, try natin siya. Kahit kita nyo yung sagot dun sa tabi. Okay. So, ang R2 natin is 3.9. Bakit? Same pa din yan. Itong R1 mo, itong R2 mo, itong collector mo, itong emitter mo. Walang bago. Same. Potatoes. The 3.9, multiply mo sa VCC, 22 volts mo. Anong R1? 3.39 plus 3.9. 2 volts pa din yan, guys. So, yun ang inyong VB. So, tatandaan nyo. Then, next is, ang step natin is, ang hahanapin naman natin is yung VE. Which is just VB minus 0.7. So, natin dito, lang siya. 1.3 volts. Then, to get IC is, again, the same as IE. These are just the same formulas, again. And, VE over RE. So, VIR. So, ito lang siya. So, dito, legits na to. Parehong IC. Magka-equals lang itong IC at saka IE. Legit na yan. Real. Real na yan, guys. Then, lastly is yung ating VCE. So, again, usual natin pag hahanap ng VCE is ganun lang naman din ang ating pagkuha. So, kuta na natin. Muna natin. So, we have 22 volts minus, nasa collector tayo. So, 10K. Ang IC natin, again, IC is equal to IE is equal to 0.867. 0.867. Oh my God. Yan. Then, dumaan tayo sa transistor. So, VCE lang siya. Then, ma-minus ito sa 1.5K. Then, IE. Again, IE is just equal to IC. So, one more time. 0.867 micro. Micro to ha. Nalimutan ko na rin. MA. Let's put it on the calcube. So, 22 volts minus 10,000. 0.867 times 10 raised to negative 3. Okay. Minus VCE is the X. Ating X yan. 1,500. 0.867 raised to times 10 raised to negative 3. So, 0. So, 0. So, 12.03. Yan. 12.03. 12.0295.
Same. That is how you use approximate analysis. Again, overall, sa steps nyo, sa voltage divider, is una nyo munang check is yung beta R2 must be less than or equal, must be more than or equal to 10 times R2. If it satisfies, use approx. If it doesn't satisfy, use exact. And pagdasal nyo na nag-satisfy kasi, to be honest, sobrang dali lang na i-solve, di ka? Kita nyo naman, kakunti lang. Ang dami pa nating isosolve sa sa exact analysis. So, yun lang. Yun lang for approximate. Next na nating di-discuss is yung collector follower at saka collector at emitter followers. I think yun yung tawag. So, yun. Bye! Hey! So, the next two circuits na i-discuss ko is the collector feedback and the emitter follower. Bakit ko siya confidently na ipagsasabay? Simply of the reason na madali lang naman yan. Literal na dalawa lang formulas ang kailangan yung tandaan for collector feedback and emitter follower. So, pag collector feedback, ang tatandaan nyo, ang resistor ay nandito sa taas. Usually, nasa baba yan, di ba? Resistor. Pero nasa taas siya. So, yun yung unang palatandaan. Pangalawa yung palatandaan is payat yung ating circuit. Hindi siya mataba. Hindi siya malapad. Payat yung circuit natin. One straight line. So, that's another thing na pwede nyo tandaan, siguro. So, that is for collector feedback. CF. For meter follower, yan. Hindi pa lang circuit to. Ayaw ko palang circuit na to. Wait, hanapin ko lang po yung sa meter follower. Yan. So, for meter follower, wow, laki. Ang tatandaan nyo, for meter follower, is nasa baba yung voltage natin. Kaya nga emitter follower pina-follow natin yung emitter. So, nasa baba, VEE naman. Then, pag ganito naman ang ating ikot. Yan. Pagayan lang. Pagayan ang ikot natin. Mamaya to. Nahin mo natin si collector feedback. Maganda collector feedback eh. So, yung diniscuss ko for the entire hour na collector, yung fixed bias emitter, yung pag-ikot-ikot natin ng base at collector, ganun lang muli. Nagawin natin. The same shit all over again. Yes. Sadly. Kahit ako malungkot din eh. So, ikot natin to. Paano natin to iikot? Pababa ka dito. Dadaan ka dito. Dadaan ka dito. Lalabas ka sa transistor. Pababa ka sa emitter. Gaya ng pag-ikot ng ating kapag IB ang hinahanap or kung gusto nating dumaan sa base. So, ang equation yan, baba natin. So, 10 volts minus, so, nasa IB na tayo. Hindi, ito muna. This is collector. Ata. Yes, collector to. So, collector to, ito yung RF. Collector to, then emitter to. So, ang ating collector resistance is 4.7 kilo ohms. Then, IC. IC nga equals to IE. And ang IE natin is beta IB. So, paano natin nakuha ito? Tatandaan nyo. Yan. Diyan ko nakuha kung paano. So, minus, hindi na tayo sa RF. So, RF natin, this will act as our base. So, 250K. Then, once again, IB. IB lang to. Then, dadaan tayo sa ating resistor. Since base to, 0.7. Then, lastly is ang ating emitter. So, 1.2 kilo ohms. Then, IE is equal to IC is equal to beta IB equals that shit to 0. Mahaba? Yes.
Kaya solve ang IB? Gamit chip solve? Definitely. So, 10 minus 4,700 times beta. What is beta? Beta is 90. Beta, ang IB natin is the missing, so X lang to. So, minus 250,000 times IB again. So, X lang ulit siya. Then, nasa transistor na tayo. 0.7 minus emitter naman. 1,200, which is 1.2 kilo ohms. Beta natin ay 90. Then, ang IB natin ay X. Then, when so equals ito 0, 0, chip solve, bang, I think same naman. Yes, same. So, 11.91 micro, which dito naman is 1.19 times 10 raised to 5. Kasi, tangin na ng calcul na to. So, yan. Ganun siya i-solve. And, syempre, pwede nyo itong multiply to 90 para mahanap nyo yung inyong IC na isa. Which is, again, beta IB, beta IB. So, itong inyong itong inyong IC, 1.07 milliamperes. Then, lastly is the VCC. VCE pala, VCE. Tingnan natin to. VCE. Syempre, alam na natin ang ikot ng VCE. Hindi naman tayo dadaan. Baba ka dito. Dito ka naman. Yan. Tapos dito, labas. Try natin. 10 minus 4,700. Do we have an IC? Yes, we do. Kasi IC is ang ating 1.07. 07 milliampere. Then, minus 2 VCE. Kasi nasa transistor na tayo. Then, minus 1,200. Then, beta IB, which is just IE is equal to IC equal to 1.07 milliampere. So, tara natin siyang calculate. Times 3 times X plus 3.69 volts. So that's the first one. So that's the collector feedback. So very simple, very simple formula. Ilipat natin to. Ito yan. Bye. Next, emitter follower. So baka magtataka kayo, may IC pa ba sa emitter follower? And the good news is, wala na. Wala na. So, ang focus lang natin is IB at saka ang IE natin. So, let's solve it as is. Although, ang tama naman talagang pagsosolving nito is pabaliktad. Is yung ganito. Kung magmumula ka sa RB, tas dadang sa transistor. Pero sa akin, just the same result kung dito magmumula. It's just the same result. So, for reasonings ko na dapat positive lagi ang ating voltage, although kahit dito negative 20, is mag-i-start pa din ako dito sa VE. Dito iikot. Meaning yan, positive, ang rule ko lagi sa sarili ko is laging positive ang mga voltages ko. So, let's do just that. And ang formula na kailangan tandaan dito for the emitter follower is IE is equal to beta plus 1 times IB. So, umikot tayo. Sa base tayo umikot. Nauna. Notin nyo yan. Yan. Yan ang ikot niya. Try natin. So, negative 20, sabi ko nga, ang rule ko lagi sa sarili ko is positive lahat ng voltages ko. Since doon lagi ako mag-i-start, mapapositive minus na negative. So, 20 minus 2 kilo ohms. So, let's put 2K. Then, this is IE. Anong IE natin? Yan, beta plus 1. Beta plus 1, 90. IB is our missing. Then, we go to our transistor. Since this is base, we will do VBE. Then, we will now go to our base. So, 240K. Then, IB. Then, is equal to 0. Let's solve.
So, 20, 2000, 90, x, 0.7, 240, x is equals. Solve. Bang. Same. 45.995. Ito pala. Magkalabas ng akin is. Dandahan. Dandahan lang ulit. Ay, kasi beta plus 1. Hindi ko siya napansin. Beta plus 1 to. So, 91 to. Diba? 91. Beta plus 1, guys. Don't forget. 91. Shipson. 45.73. Yan. Tumama na. Tumama siya. So, 45.73 microamperes. Kasi, again, raised to 5 ito. So, i-English siya. Move nyo lang forward. Yun. You have that. And since we have our IB, we can, IC doesn't need to be solved kasi non-existent naman ang IC sa meter follower. We can go straight to our VCE. Our VCE is just, ito lang siya. Literal na ito lang. Ang daan ng VCE, since wala naman tayong collector, ganito lang ang daan niya. So, let's try. So, again, I will start with positive 20 volts. Then, I will subtract it to 2,000, 2 kilo ohms. Then, we have a value for IE. Kuminat na ito nasa baba, yung 4.16 milliampere. Again, this is just beta plus 1 IB. Tatandaan nyo, collector follower, beta lang. Emitter follower, beta plus 1. Anything that has an emitter, I think, is beta plus 1. So, take note of it. Then, nakadaan na tayo dito. So, VCE naman tayo. Minus VCE. Then, wala naman. Then, tapos na. Tatapos na. So, equals 0. 20 minus 2,000. 4.16 times 10 raised to negative 3. Minus x. Oops. X is equals 0. So, 11.68 volts. So, that is how you solve for our collector feedback and emitter follower. Then, we will now go to our last fucking topic. At last, the common base. Our last circuit before the third part, which hindi ko na discuss kasi hindi ko nakakara, is our common base. So, for common base, tandaan nyo, kapag hahanapin nyo, ang inyong IE is ngantong ikot nyo. Then, kapag hahanapin nyo yung VCE, is isang buong ikot kayo. Then, kapag hahanapin nyo lang yung VCB, is dito lang ikot nyo. Then, ito yung mga formulas na kailangan nyo tandaan. So, yan ang mga formulas. Do mind this when solving. Kakailanganin nyo siya. Kasi hindi nyo siya masosolve. Kung hindi nyo siya susundin. Kung dalawa hindi nyo susundin. And then, always, then, sabi ko kanina, aking rule sa sarili ko is kahit negative ang kalalabasan ng mga voltages ko, is hindi ko siya negative. I will keep it as positive and then I will use the rest as negative. So, let's apply that. Let's apply the same concepts once again. So, first, let us solve for IE. IE is this part. Ito lang part na yun. Yan lang yung IE natin. So, pag-inikot nyo siya. Okay. So, let's try. So, 4 minus positive 4 minus we have RE 1.2K. We have an IE. No, because IE is missing. So, we have IE. Then minus, dumaan tayo sa transistor. And kahit IE, ito, ang gagamitin pa din natin is VBE. So, we will, yung emitter natin will be parang base na din natin. So, kapag dumaan sa transistor, it will be VBE. So, it will be 0.7. Then,
I think yun lang. Oh, yun lang. Oh, yun lang. Yun lang. So, 4 minus 1,200 times x minus 0.7. Siko. So, so, 2.75 milliamperes, which is tumama naman. Then, ang IB nyo is, itong IE nyo, i-divide nyo sa beta plus 1. Formula siya. Ito siya. So, divide by 61. English nyo siya. Sagot nyo yung 45.08 microamperes. Next, kuhanan natin ang ating VCE and our VCB. So, kita naman dito, when VCE, pwede nyo gamitin na IC is equal to IE. But when VCB, IC is equal to beta IB. So, solve natin siya. And again, so for VCE, ang pag-solving natin ng VCE is solve natin siya like one big fucking circle. So, ganun lang. Ganun siya. Papakita ko. Mahaba to. So, be prepared. So, start tayo dito sa VE natin. So, 4 minus 1.2K. Then, I think we have a value for IE. 2.75 milli. Minus, since VCE tayo, is VCE lang to. Minus RC, 2.4. Okay. Then, we have IC. Again, IC is equal to IE. And we have a value for IE. So, we just use 2.75. 2.75 milliampere minus or plus 10 since sabi ko may positive lagi lahat ng aking mga voltages. Then you equate it to 0. Just put it on a calculator. 4 minus 1,200. 2.75 times 10 raised to 3. VCE x minus 2,500. 2.75 10 raised to 3 plus 10 so 0. Subsolve. Bang. 4.1 volts. So, that's for VCE. Then, lastly is our VCB. VCB natin. Dito lang ikot. So, try natin. So, ang ikot niyan, positive 10, then minus 2.4 kilo ohms. Then, ang sabi ko nga for VCB, is kapag IC ang hahanapin natin, hindi natin ito pwedeng gamitin. No. Beta IB tayo. So, ang gamitin natin, so, beta, 60, then times to IB, which, we have IB, which is this one, 45.08 micro. Then, tingin lang. Actually, ano sosolve natin? Actually, pwede nyo rektahin. Pwede nyo rektahin. So, kapag nirekta nyo yan, 10 minus 2,400 times 60 times 45.08 times 10 raised to negative 6. 3.51, as you can see. And that is all. So that's everything that needs to be remembered, at least for parts 1 and 2. Ang part 3, kung kaya ko siyang aralin bukas ng maaga and record ng tanghali or hapon, sige, tatry ko. Pero again, tinatamad na ako. Tinatamad na ako mag-aral. So, depende na lang sa araw. Sa kung paano daloy ng araw ko bukas. So, yun lang. Madami kayong kailangan tandaan. Mga beta plus, kung kailan magbe-beta plus 1, kung kailan beta IB lang. I think yun lang naman pinaka-critical doon. So, this is how you solve circuits without relying much on formulas and heavily relying on the KVL rule and on the ship solve ng calculators nyo. So, yun lang. Thank you. Sana pumasa kayo. Sana walang masing ko sa inyo. Kaya may mga incentives pa siguro. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.
See you next step.